si Barbers. Kung ano-anong ginawa sa mga vloggers. Pinagtatawanan ka na, Barbers. Ano-anong ginawa mo sa mga vloggers? Ano ba ginagawa ng masama? Nagmumura. Pag ano mo nga sa batas, kung yung pagmumura ay krimen, yung drugs, Barbers, krimen. O, di ba? O, ako hindi ako naniniwala sangkot kayo sa drugs, especially ikaw. Hindi ako naniniwala sangkot kayo sa drugs. Pero ang Pilipinas, ang buong masambayan ng Pilipino, naniniwala po ba kayo na si Barbers ay sangkot sa drugs? O kung naniniwala kayo, mag-comment kayo sa comment section. At kung hindi kayo naniniwala, mag-comment din kayo sa comment section na naniniwala ba kayo? Alright, reaction, tingin babalik mo, reaction. Dapat gano'n po mga pag-uusapan natin yung mga reaction. Isang gupit pa lang ni VP Sara Duterte, talagang nagganawa na po itong mga kalaban. Pupunta pa lang ng Supreme Court itong si VP Sara Duterte, pinagbintangan na siya na siya ay natatakot. Siya ay natataranta. Tama po ba yun? Na isang beses pa lang, pumanat ang ating VP, pagbibintangan na natin siya ay isang duwag. O katulad na lamang po na itong isang letrato na to, mga ka-reaction, ha? Itong letrato na to, ito, basahin po natin, ha? Basahin natin. Ayan. Ayan po. Kilala po ninyo yan. O, si Aurelio Gonzales Jr. Ano mo sabi ni Don Gonzales? Natatakot na sila, kaya gusto nang pigilan ang impeachment process. Pwede ba mapigilan ang impeachment process kung yan ay naaayon sa saligang batas? Hindi kasi abogado itong si Don Gonzales, hindi po siya abogado. Mukhang totoo ang aligasyon on corruption, lalo't masisilip ang bank records. Alam mo, Don Gonzales, isa kang, sinabi ko nga doon sa nakaraang video natin, isa kang nakakadiring tao. Isa kang, alam mo yung balahura. Ha? Pagtagin mo yan, ilang taon pa lang ang nakakaraan, ilang taon pa lang ang nakakaraan na kaalyado mo ang Pangulong Duterte. Ngayon, ang tingin mo sa mga Duterte, ay mga kriminal, gano'n, tanong lang. Tanong lang ito, balahura ka ba o hindi? Magtagin po natin, gusto raw pigilan, natatakot. Alam mo, Don Gonzales, kung hindi ka abogado, manahimik ka na lang. Paano mo mapipigilan ang isang proseso na ayon sa saligang batas? Ha? Paano mo mapipigilan yun? Mapipigilan ba ng isang vice-presidente ang isang impeachment laban sa kanya kung ito ay naaayon sa saligang batas? Kaya lamang nagreklamo sa Supreme Court si VP Sara Duterte, kasi lumapit yung mga pro-impeachment. Lumapit po yung mga pro-impeachment yan sa Supreme Court na nananawagan na utusan ng Senado na mag-convene na. Yun, hindi po naaayon sa saligang batas yun. Hindi mo pwedeng utusan ang Supreme Court na sabihin mo sa kanya na utusan yung Senado, nautusan yung Senado na mag-convene. Hindi pwede yun. Bawal yun. Yung tinatawag natin separation of power. Pero yung pagpunta ni VP Sara sa Supreme Court na sinasabing magbibigay o humingi ng temporary restraining order si VP Sara sa Senado na wag nang ituloy ang impeachment dahil meron pong grounds na nilabag ang House of the Representatives kung saan mali-mali po ang article of impeachment na dinala doon sa Senado. Unang-una, papaliwanag po natin ulit, merong mga naunang impeachment na in-archive. Ano po ba sinasabi na saligang batas? Na kapag dumating ang impeachment complaint sa Secretary General, dapat ang Secretary General
ay to act immediately. Dali-daling dalhin doon sa Justice Committee ng House of the Representatives at doon malalaman, makikita na kung ang impeachment complaint ay valid ang kanilang mga grounds o hindi, kaya lang hinipit po nila. Meron po silang plano na tinatawag na 2 buwan, 2 months plan. Meron po silang plano na i-delay ang impeachment complaint hanggang dumating doon sa dulo na yung last day ng session ng Senado, last minute actually doon nila dinala ang tinransmit sa Senate. Siyempre magagalit si Escudero. Sasabihin ni Escudero, 2 buwan yung inupuan niya na pwede bang mapahinga muna kami? Hinihintay namin ang 2 buwan ng impeachment complaint. Tapos kayo gusto ninyo tatalakayin na namin ng basta-basta, ng walang pakundangan. Inisip niyo ba na mali ang inyong ginawa? At yung 3 impeachment complaint, mga ka-reaction, ay in-archive na lang, which is hindi rin tama. Hindi man lang nakarating sa Justice Committee gano'n. Di ba? O ito naman po, tingnan po natin ito. Pakinggan natin ito, mga ka-reaction, tapos magre-react tayo sa video na ito. Hindi kasi nakonsulta ng mabuti yung body. Kasi sa timing naman ng pag-file, hindi namin kasalanan yun. Do not blame the Senate on when the articles of impeachment were filed. Wala kaming hand doon. Yung timing na yun. Sa timing na yun, very late in the last day, hindi nga ako sure kung may quorum pa eh. So, tama yun. So, no one is to blame na hindi siya na-actionan officially ng body. But now na nandyan dapat aksyonan na officially ng body. So, dapat nagkukonsulta na ang Senate President sa mga senador. At yun na nakukulangan ka, sir, yung consultation with your colleagues. I'm sure baka nagkukonsulta na siya, but baka nga the majority is backing up his timetable. Exactly. That's why I am presenting an alternative point of view. Exactly my point, sir. Tamang point of view. Is it a safe assumption that since kayo pa lang ang nagsasalita and si Senator Risa, the rest would tend to back the SP's position? I'm not making that assumption, but posible, but I'm not making that assumption. So, ang maganda siguro gawin ng Senate President, magpatawag na po siya ng kahit focus man lang. Alam po ninyo, isa sa mga kating-kati, sa mga kating-kating masimulan, ang impeachment na ito ay si Coco Pimentel. Alam po ba ninyo ang kanyang kaalyado sa Marikina? Si Kim Po. Di po ba mga kareaksyon? Kaya normal lamang kay Pimentel na talagang ipupush niya ang impeachment na maaga. Di ba? Yung asawa ba ni Pimentel, tanong lang, yung asawa ba ni Pimentel na-appoint? Sino kaya ang handler ni Pimentel? Minsan si Pimentel nasa tama, minsan naman parang may tama siya. Di po ba mga kareaksyon? Kaya dito, halatang halata po na si Pimentel ay may kumukontrol sa kanya. Mayroon pong remote control na kumukontrol kay Pimentel. Tanong lang, Senator Coco, meron bang kumukontrol na remote control sa'yo? Tanong lang. Kaya dito mga ka-reaction kung makikita po natin, siya lamang yata yung kaisa-isang senador na gustong masimulan ng impeachment. Mismong itong Senate President, sabi niya, hindi pwede. Gaguan na yan eh. Inupuan niya ng 2 buwan eh. Tapos dadalhin niyo pa sa amin ng last 2 minutes. Ayaw niyo mga pa niya si Bato. Ayaw niyo mga pa niya yung mga re-election. Di ba mga ka-reaction? Kaya dito, matanong lang natin si Coco. Coco, ano ba? Sino ba yung handler mo, Coco? You were
Senate President now, is that what you would have done? Kaya mag-caucus. It's not the official meeting of the Senate as a court. Kasi caucus muna. Dapat, kasi naghiwalay na nung last day. Even before nag-adjourn, baka na nangampanya na yung mga re-electionists. Wala na sila rito sa bill. Sir, since pinupush niyo po yung idea na to, so do you have any proposed timetable? Paano hahatiin ng mga senador yung trial at yung kampanya? Kasi they... Wala, isang tabi ang kampanya. Other than Priority ang impeachment. Isn't that a very big ask of your colleagues? It's part of the job description. So, in your case, sir, you're O, willing diba? to sacrifice your campaign. Pero tignan mo, Gusto po niya isang tabi yung kampanya. Kasi balita ko, wala siyang kalaban eh. Na-disqualified niya. Tama ba na-disqualified yung kalaban niya? nung nasa abroad ako nung nag-declare ng martial law si President Duterte, 5 hours pa lang ako dun sa bansang may official mission ako eh. 5 hours pa lang. Balik. Part of the job description because we have to convene after nag-declare ng martial law. Ganun talaga. So, sir, possible na kung hindi masunod yung sinasabi yung tamang point of view na dapat gawin ng Senate dito sa articles of impeachment against VP Sara, maaaring marami pang petition na ma-file sa Supreme Court. Pwede. Tsaka criticism. Anyway, we are really a political body. Talagang sanay na kami sa brickbats and sa criticism. Pero sayang, this is an unnecessary criticism against the Senate. Kasi ginagamit yung forthwith, hindi na sinusunod yung ang mandato ng Constitution. Susunod lang kami, no? Ang dami naming time, eh. Pwede nga ngayong March, eh. No? Pwede ngayong March. April pwede. May pwede. June pwede. July pwede. Pwede ba natin tawagan Makati si Coco? Alam mo, Coco, dati idol ko yung tatay mo eh. Idol din kita eh. Kaya lang magsimulang nakadikit mo yung mga kimbo, parang lumilitaw yung ano mo, yung kulay mo. Ha? Yung kulay mo ba, kulay Coco? Kulay Coco ba yung kulay mo, ha? Coco, kulay Coco yung kulay mo. Di ba mga ka-reaction? Kaya dito makikita po natin eh talagang ang politika sa Pilipinas, mga ka-reaction. Ay isa pong napaka-mahiwaga. Kayang bumaliktad, ganyan. O ito naman po. Sinabi po ni Senate President Jesus Escudero na mabuti na rin hindi muna nasimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte para resolbahin muna ng Supreme Court ang iba't ibang petisyon. Kabilang dyan ang inihain ni VP Duterte na humihiling na pigilan ang impeachment trial. May unang balita si Salima Refran. 2 linggo matapos ma-impeach ng Kamara, tumulog si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Hiling niya na pigilan ang impeachment trial laban sa kanya sa pamamagitan ng Temporary Restraining Order o Writ of Preliminary Injunction. Katuwiran ng bise, nagkaroon ng grave abuse of discretion ng Kamara. Sa inihaing petisyon, iginiit na hindi maaaring magkaroon na mahigit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Sinadya raw ng Kamara na paikutan ang 1-year ban sa ika-4 na impeachment complaint na inihain nitong Pebrero sa kabila ng 3 pang impeachment complaints na inihain noon lang Disyembre. Ito ay para umano makakalap ang Kamara ng sapat na bilang ng pirma bagong eleksyon 2025 dahil mababago na ang komposisyon ng Kamara. Alam po ninyo yung nangyaring pirmahan. Bago po magsara ng Senado, di ba? Bago mag-recess. Tapos, makikita po dito mga reaksyon na nagkaroon po ng pagbabanta. Nagkaroon po ng pagbabanta sa mga kongresista na ang naging dahilan, di umano, ayon yan kay Duke Frasco, ay baka daw maapektuhan yung mga proyekto, pondo ng kanilang mga distrito. So, ibig sabihin, ang mga kongresistang pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte ay pwede natin silang tanungin kung mga gago sila. Matanong lang po lahat po ng mga pumirma doon sa impeachment. Tatanong lang po namin dito sa Reaction TVPH. Tanong lang po ito ha. Mga gago po ba kayo? Diba? Tanong lang.
Kasi kung totoo yung sinabi ni Duke Prasco na ang dahilan ng pagpirma ninyo ay dahil, meron tayong footage doon. Papalabas ko mamaya yung footage ni Duke Castro na meron na naman siyang press release na malalim daw ang dahilan bakit siya pumirma. Anyway, mga ka-reaction, matanong lang natin itong mga kongresistang pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Tanong lang po tanong lang ito. Mga gago ba kayo? Di ba? Mga punyeta ba kayo? Kung ang dahilan ninyo ang pondo para lamang hindi kayo mawala ng pondo sa distrito ninyo na kaya niyong ilagay ang isang tao sa isang sitwasyon na alam niyo naman na hindi siya guilty para lamang mapakita na maraming may gustong patalsikin si VP Sara Duterte. At ngayon, ang tingin ng taong bayan sa inyo, lalong-lalo na yung mga kadistrito ninyo, kayo ay mga bulok, mga nakakadiring tao. Di baling wala na akong pondo, maiintindihan ako ng aking mga constituent na hindi ako nagkaroon ng pondo dahil hindi ako pumirma. Kaya idol ko po si Richard Gomez. Si Richard Gomez hindi po siya pumirma. Hindi siya pumirma sa kadahilanan lamang sa pondo. Hindi siya pumirma kasi si Richard Gomez ay meron po siyang tinatawag nating prinsipyo. Yung pong prinsipyo na yun, mas gugustuhin ko pang walang pondo ang aking distrito bilang isang constituent ni Richard Gomez. At may pagmamalaki ko ang aking congressman na hindi siya kayang bayaran o suhulan para lamang gumawa ng isang bagay na alam naman natin na hindi makatuwiran. Di po ba mga ka-reaction? Tama po ba yun? Tutuloy po natin ito Respondent sa petisyon ng Kamara sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Ang Secretary General nito, pati ang Senado sa pamumuno ni Senate President Francis Escudero. Kabilang naman sa mga abogado ng bise na pumirma sa petisyon ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kakukuha lang ng dating Pangulo ng kanyang mandatory continuing legal education exemption na isang requirement para sa patuloy na practice bilang abogado. Bagaman naihain bagong on-bank session, ayon sa Korte Suprema, hindi na napasama sa agenda ng mga maestrado ang petisyon ng bise, pati na ang isa pang petisyon na hinihingi rin ang pagpigil sa impeachment trial. Inaasahang irarakol muna ang petisyon bago maisama sa agenda ng susunod na on-bank session. Ayon sa liderato ng Senado, nirefer nila ang bagay na ito sa Solicitor General para sila ang sumagot. Wala pang tugon sina Speaker Romualdez at House Secretary General Reginald Velasco. Nanindigan ng isa sa tatayong impeachment prosecutor na walang basihang maglabas ng TRO ang Korte Suprema. Pinabulaanan din niya ang alegasyong hindi napag-aralan at minadali ang fourth impeachment complaint. Hindi po yan railroaded kasi since the 3 impeachment complaints were filed back in 2024, last year, nagkaroon na po kami ng individual evaluation nitong mga impeachment complaints na to. Tiwala naman si impeachment prosecutor Lawrence Defensor na political question ng impeachment at hindi ito pakikialaman ng Korte Suprema. Sa gitna ng magkakaibang petisyon sa Korte Suprema, sabi ni Senate President Chis Escudero, providential na hindi kami natuloy sa trial dahil nag-recess kami para lahat ng mga bagay na ito ay maidulog na sa Korte Suprema, mapagpasahan na ng Korte Suprema para wala nang pipigil o antala pa sa trial ng Senado na mga ganitong uri ng teknikalidad o issue. I-refer naman daw ni Escudero sa Senate Committee on Rules at Legal Team ang mga sulat sa kanya para mapag-aralan. Sabi ni Escudero, nasa 40 araw ang kailangan para magsumite ng pleadings sa magkabilang kampo bago masimula ng pre-trial. Kaya hindi na raw talaga aabot sa June 30 kung kailan matatapos ang 19th Congress. Paano naman kami magta-trial ng 12? Dahil siguradong panalo na yung nasasakdal dahil walang 2/3. Diba? So the soonest time we can convene the impeachment court for trial purposes would be once the Senate is complete with 24 members. That will happen after June 30 and once the new Senate has entered into its function. Kahit sa Hulyo pa planong simula ng impeachment trial sa bise, umubuo na raw ng legal team at nagpapagawa na ng probe
para sa senator judges. May setup na rin inilatag para sa impeachment. Tansya ng Senado, walang 1 milyong piso ang gagastusin sa impeachment trial. Pero iba pa ang lawyer's fees na hindi pa raw naisa sa Pinal. Kukuha kasi ng mga pribadong abang ng legal team at nagpapagawa na ng robe para sa senator judges. May setup na rin inilatag para sa impeachment. Tansya ng Senado, walang 1 milyong piso ang gagastusin sa impeachment trial. Pero iba pa ang lawyer's fees na hindi pa raw naisa sa Pinal. Kukuha kasi ng mga pribadong abogado ang Senado para tumulong sa proseso. Ito ang unang Nakita po ninyo mga reaction. Tama yung sinabi ni SP Escudero na kung saan ngayon lahat ng technicalities and legalities. Pero ang tanong dito mga ka-reaction, bakit ayaw po ng mga tuwad kong na maayos lahat ng technicality? Pumunta po ng Supreme Court si VP Sara, nagngangawa sila, nagreklamo sila, nagbanta sila, nagparatang po sila na natatakot daw si VP Sara. Hindi po ba? Bakit ayaw nila yun? Dahil natatakot sila na baka ma-technical sila. Ayun o, nakikita na nila na nakaayos na yung impeachment, yung paano po yung impeachment na gagawin. Ayun o, inaayos na po nila yung mga upo, no? Siguro tuwan-tuwa na po siya niyan. Yung mga makabayad black. O yan o, mga bayad black. O, tingnan ninyo, o, inaayos na yung impeachment court, o. Ayan o, nakikita po ba ninyo mga ka-reaction? Tuwan-tuwa na si Castro, si Brosas, si Manuelita, si Neri, lahat sila natutuwa na nagpa-party na yan. Nagiinom na sila ng tequila na sunrise. Di ba mga ka-reaction mo? Yan o. Di ba? Matagin po ninyo yan ha. O, masaya na sila, masaya na kayo. Pero bakit ayaw ninyong maayos yung mga technicalities ng impeachment? Anong dahilan? Anong magandang dahilan ang masasabi nyo sa amin na kung kayo ang magpunta ng Supreme Court ay hindi kami nagre-reklamo? Pero pag kami ang pumunta ng Supreme Court, reklamo na kayo ng reklamo mga... O ito naman po. Tunawa. Hindi sa edited. Ito po mga ka-reaction, mapapatawa ka na lang ngayon. No? Ano po yung nakasulat dyan? Magre-react ako dito. Walang yakatang balos-los. Ayan o, kung may kinalaman ka dito, hindi ko sinabi may kinalaman ka ha. Kung may kinalaman ka dito, putangin na naman. Ganyan na ba ka-desperado kagustuhan mo maging presidente ng Pilipinas? Hanggang sa 100 pesos bill, nagsulat kayo ng pangalan, Ferdinand. Let's support Ferdinand Marcos Romualdez for Philippine President 2020. Ayan po mga ka-reaction. Ayan o, nakikita po ninyo 100 piso. Ayan o, 100 piso. Isinulat po ang pangalan ni Ferdinand Martin Romualdez for Philippine President 2020. Ayan po, malinaw po. Tinatatakan po yung mga pera para suportahan daw natin si Ferdinand Martin Romualdez for Philippine President. Hindi po natin alam baka itong mga pera na ito kinalat, pinamigay, kinalat sa buong Pilipinas. At ngayon, ayan po mga reaksyon ng kinalabasan. Di ba bawal yan? Bawal yan eh. Kailangan malaman natin sino yung mga nagsulat sa pera at isinulat itong pangalan na to na alam po ba rin yung mga reaksyon? Ang mga pera ay isa sa mga pinakamaruming bagay na pwede nating hawakan sa buong araw. So, ibig sabihin yung Ferdinand Martin Luther King na yan ay bagay na bagay yan na nasa pera. Ayun po mga ka-replay natin ha. So, yun po. Hindi sa edited. Ito yun eh. Di ko ni Piki na kwanta. Diba? Tinda ko ano nga binuwang eh. So, parang nabuwang na daw. Nabuwang na sa kagustuhan niya maging presidente ng Pilipinas. So, klaro nyo kayo. Hindi nyo siya edited ha. So, binuwang nyo kayo. So, sa nagbutang nga
supporter mo yung gani ni isa ni Romualdez. Kailan kabalaga, hindi yun ako ni Kalintan. Butuhan ako ang kontra ni Duterte. Sulit. Naku po.